Narito nga po ang News TV Quick Response Team dito po sa New Bataan, dito po sa Compostela Valley, kung saan ang lugar na ito po ang niragasa ng matinding flash flood na ikinasawi po sa mga oras na ito ng 78 katao at nawawala pa dyan ang 300 mahigit. At sa mga sandaling ito po, nakikita sa aking likuran ay ang ambulansya dito ng munisipyo na inanod. Ito po yung mga plantation nila ng saging na nawasak dito po sa kanilang mga taniman, dala po ng flash flood na tumama po dito sa kanilang lugar. At kanina nga lang po, meron din pong 4 na labipan ng mga biktima na dinala dito at kakahukay lamang ng mga nagsasagawa ng search and retrieval operations. Nakapanlulumo po ang sinapit ng mga biktima dahil sa isang iglap na wala ang kanilang buhay, na wala ang kanilang mahal sa buhay at mismong kabuhayan. Narito po ang aking report. Madaling araw kanina nang mapasok ng GMA News at News TV Quick Response Team ang daan patungo sa New Bataan sa Compostela Valley. Kahit madilim, bakas na ang pinsala sa pagdaan ng Bagyong Pablo. Pero lalong nalantad ang pinsalang iniwan ng bagyo nang unti-unting lumiwanag na. Kahit saan tumingin sa bayan ng New Bataan, walang nakatayong puno ng saging na siyang pangunahing pananim at pinagkakabuhayan ng maraming mga residente rito. Ang grupong ito ng mga tao na lumabas mula sa isang maliit na chapel, dumadaing ng gutom. Nagkaroon lang daw sila ng pagkakataong kumain nang kunin ang isang namatay na kalabaw. Buti na lang kahapon may kalabaw na naano doon, yun yung kinain namin, inatay namin. Maraming bayang nasira, nagmistulang mga palito ito at niyuping mga lata ang bubong. Ang putik na nanggagaling sa bundok, sumakop na sa sementadong daan ng New Bataan. Ang mga nakabaong kahoy na ito ang dating lugar kung saan nakatayo ang isang malaking palengkeng nalubog sa putik. Ang ambulansyang ito, inanod palabas ng motor pool kasama ng nawasak na pader ng munisipyo. Maging ang ibang sasakyan, nalubog sa putik. Sila Randi, asa man sila Randi? Ha? Mura ni dili. Pero ang mas nakapanlulumo, ang hanay ng mga katawang ito. Mga residenteng di na nakaligtas nang biglang magkaroon ng flash flood. Pasintabi sa mga kumakain, ang ilang labi ng mga biktima, inisprayan na lang ng insecticide. Si Mang Joel, nabutan ko naghahanap sa labi ng mga nawawalang kaanak, kabilang ang kanyang mga magulang at 5 batang pamangkin. Magulang ko sa asawa ng magulang ko, missing. May 3 anak na ang edad 3 anyos. Ang isa 2 anyos, ang isa katuig. Sila po sila lahat. Hurot sila. Unya, magulang ko, asawa ng magulang ko. Tapos, asawa ng magulang pa, duha man akong magulang. Si Aling Jennifer, tanging pag-iyak lamang ang nagawa lalo pat 3 sa kanyang mga anak, pati ng kanyang asawa ang nawawala. Yung anak ko, yung asawa, wala pa. Hindi pa nakukuha asawa at anak? Hindi pa, isa o 2 ka anak, o 3 ka anak. 3 anak? Ano edad? 6 to 4 years old. Sa pagtaya ni Barangay Chairman Francisco Alinzo ng Barangay Andap, kung saan nagkaroon ng flash flood, marami pa sa mga residente rito ang nawawala. Pahirapan din ang rescue at retrieval operations dahil sa kapal ng putik at dami ng mga nabuwal na puno. Ang estimate namin ito, mga 300 siguro na nawawala doon. 300? Oo, 300. Ang mga sundalo mula sa Charlie Company ng 66 Infantry Battalion ng Philippine Army,
na may misyon lang dito, hindi rin nakaligtas sa bagsik ng bagyong si Pablo. Isang namatay at isang sugatan at nawala ng malay. May 9 na sundalo pa rin ang hinahanap. Sa tabi ng gym kung saan nagsisilbing evacuation center, nagkakasama ang mga patay at mga nabuhay. Ang mga nabuhay nakapila para sa konting bigas na ipinamamahagi bilang pagkain nila. Pagkain na tubig ang problema ngayon sa lugar na ito. Maswerte ang mga residenteng ito dahil kahit papano'y may napipilaan sila, maski para sa konting bigas. Pero kung hanggang kailan magtatagal ang supply ng bayang ito, hindi pa masabi ng mga lokal na opisyal. Habang nag-aabang kami, may mangilan-ngilang mga nakaligtas ang dinadala dito para gamutin gaya ng batang ito na tinulungan ng isang driver ng habal-habal. Sinakay ko lang sa motor kasi nahawa ko sa kanya, naglakad lang. Ang mga sugatang residente may mga malaking galo sa mukha, ulo at iba pang bahagi ng katawan. Pinapainom ng tubig ang ilang sugatan, isinakay sa truck. Ang lalaking ito, pinainom ng tubig ang mga biktima gamit ang takip ng mineral water. Hindi lubos maisip ng mga residente na tatamaan sila ng ganito katinding bagyo. Dami nang nakalata din ng mga patay pero hindi pa yun wala pa doon yung mga anak namin. Pero umaasa po kayo na Maasa pa kaming buhay sila kasi hindi pa sila nakakuan diyan, nakarated. ayon mismo sa alkalde ng New Bataan, ngayon lang daw siya nakaranas ng ganitong trahedya sa kanilang bayan. Matagal lang panahon may bagyo. I did not expect na ganito ang mangyari sa inyong Bataan. Ang ilang mga residente tinuturo ang illegal logging sa trahedyang kanilang sinapit. Pruweba raw nito ang mga kahoy na inanod pababa ng bundok at nagkalat sa mga daan ngayon. Isa rin yan. Sa truso yan, isa rin yan. Pagtutruso. Pagmimina, yan yan. At bagamat sumikat na nga po ang araw dito ay marami pa rin po ang kinakarap na problema ng mga residente rito. Ito po yung kuha namin kanina sa may bahagi po ng bayan ng Compostela. May 30 minuto ang layo mula dito sa New Bataan. Sila po ay nakiki-charge, nagkaroon po sila pagkakataon maki-charge ng telepono sa technical team ng GMA News TV Quick Response Team at GMA News dahil nakiusap po sila at napagbigyan naman po na makigamit ng generator para kahit papano magkaroon po sila ng komunikasyon sa kanilang mga mahal sa buhay. Sa amin pong tansya, hindi po bababa ng 300 katao na nagkaroon po ng pagkakataon na magkaroon po ng komunikasyon kanina. At ito pong nakikita nyo ay yung ambulansya pa rin na nakalubog sa putik at yung lugar na yan ay nababalot pa rin po ng putik. Diyan po nanggagaling sa may area na yan yung karamihan sa mga nare-retrieve na mga labi ng mga biktima, lalo pat yung direksyon na yan ay papunta sa isang malaking ilog. Samantalang dito naman po sa loob ng grounds ng munisipyo ay makikita nyo yung pinsalang inabot ng mga sasakyan na yan. Kalahati na lamang po yung L300 van yan na service ng munisipyo at yung backhoe na nasa motor pool po. Napakalaki ng pinsala at patuloy nga po yung pag-identify sa labi ng mga biktima na nasa grounds niyang munisipyo na ngayon po ay nananatili pong nakatakip lamang ng mga dahon, kumot o anuman ang maaari nilang ipantakip. At importante po sana kahit papano sana yung DOH magkaroon po ng pagkakataon na makapagpadala rin ng body bags para po sa mga labi na nauhukay dito po sa lugar na ito. At yung pong Kapuso Foundation na pag-alaman din po natin na patungo na rito at malapit na para po kahit papano yung makapagatid ng relief goods. Ang initial po na dala-dala nila ay nasa para sa 1,000 mga pamilya.